Nakaranas na ba kayo ng parang sinking feeling? Yung parang nalulunod, parang lumulubog. Kaya sa lungkot, o sa problema, o sa anumang mga issues ng buhay, yung parang wala kang matapakan, lulubog ka na talaga. Until somebody saves you. Something happens and you're lifted up from sinking. At yan ang ating pagbubulay-bulayan. The issue of sinking. Dear Father, we ask you, lead us, teach us. Pakita niyo po sa amin ang kapangyarihan ng iyong anak na si Jesus. Ang relevance niya sa mga sinking feeling ng buhay at kung paano pa kami lalong makakaiwas o makakaahon sa paglubog. Ano mang uri ng paglubog. Be our preacher, our teacher. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. 14, 22 to 23, isa sa mga pinabalik-balikan nating mga kaganapan sa ministry ng Panginoong Hesus na laging may relevance sa ating buhay. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him, leave him alone, to the other side. Well, he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Nangyari pa lang ang isang mga very notable himala ng Panginoon na napakaraming tao ang naka-witness. At pagkatapos yan, he dismissed the crowd and even his disciples, he put them on a boat and told them to go to the other side of the lake. At naiwan siyang mag-isa. Isa ito sa mga ginawa at ipinakita ng Panginoon na maganda nating suriin at kapulutan din ng halimbawa. Yung mahahalagang moments of aloneness. Matapos ang mga mahalaga niyang gawain at bago magkaroon ng susunod na mahalaga mga gawain, he had these very important moments of aloneness with the Father. So Jesus' prayer is done alone. Naiwan siya mag-isa para manalangin. Hindi siya tumawag ng prayer rally. Hindi siya tumawag ng napakaraming mga tao. Mag-isa lang siya. The Jesus prayer that we keep seeing in his example is done alone. And in this case, on a mountainside, in a private place, and at night. Lahat ng mga element na yan ay may mga mahalagang bagay na bagay suriin at bagay hanapan ng application sa ating buhay. Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. This Jesus prayer is done again alone early in the morning, in darkness, outside the house, away from people, and in private. Bakit paulit-ulit yung private prayer ng Panginoon? Luke 5:16, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. The Jesus prayer is done away from others in private places. Inuulit natin dahil talaga naman paulit-ulit yung mga halimbawa. Matthew 6:6, in fact, napakadiretso na, tinuro ni Jesus. When you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Surely merong reward, may benefit yung prayer na hindi naman ganong kamag-isa, hindi ganong ka-secretive, pero ang in-emphasize ng Panginoon dito, the Father who sees private prayer will reward you in a great way. Kasi walang performance, walang script, walang memorized lines. Heart to heart with the Father ang ganitong klaseng prayer. Gaano karami yung mga magpe-pray o kaya nasa isang group prayer, yung iniisip, ano kaya sasabihin ko? Ano kaya magandang words sasabihin? Tsaka kung maglilid ka lalo na may microphone, maglilid ka ng prayer, ang concern mo, how will I sound? Paano ko gagandahan? Paano magiging talagang dramatic yung mga prayer? It's not always like that, but it can happen. That could be a temptation. And Jesus would like to eliminate that from prayer.
Not that is not for group prayer. Hindi naman yun ibinagbabawal. Pero ang ibinigay niyang mga halimbawa sa kanya mismong private prayer ay yung mag-isa. May kapangyarihan yon, lalong-lalot kung talagang taus-puso. Even psychological studies says that solitude can promote self-awareness, reduce stress and anxiety, enhance emotional regulation, and foster personal growth. Yun daw ang ginagawa ng pagiging mag-isa. Hindi mag-isa sa buhay, hindi mag-isa lagi, but moments of aloneness. It provides a safe place without judgment. It's a time for emotional processing, promoting clarity. Kaya mahalaga talaga yung mapag-isa. Lalo sa pag-grow natin spiritually. May halaga ang group activity, pero may malalim na talab yung papag-isa kasama ang Ama. Prayer can stimulate neuroplasticity, which is the brain's ability to evolve and rewire itself. These are according to studies, mga clinical studies to, na napatunayan maging mga social scientists and physical health scientists and mental health scientists na merong halaga ang solitary prayer. Matthew 23:36, Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." Hindi niya sabing, "Tara, pray tayo." Sabi niya, "Dito kayo at ako doon." At siya ay nanalangin. Hindi dahil ayaw niyang kasama yung mga disciples, hindi dahil gusto niyang ipuwera, pero may alam siya na dapat malaman din natin at matuklasan natin yung kapangyarihan ng private prayer. Luke 22:39-46. Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down, and prayed. Gaano kalayo kayo kung makapaghagis ng bato? At ganun kalayo ang distance, ang agwat ni Jesus nung nanalangin. Sama-sama silang pumasok sa halamanan, sa gilid ng bundok, pero nung mananalangin na siya ay bumukod. At makikita rin natin na marami mga prayers si Jesus sa halamanan, sa garden. Ibig sabihin lang nun, ina-encourage kayo to do that even in your own homes. Na kung meron kayong isang dipang garden na pwedeng gawin, gawin niya yan, maganda nagpe-pray. Kasi yan ang ginawa ni Jesus, dapat merong dahilan. Naintindihan man natin o hindi, kopyahin natin kasi maganda. Siya kasi ang gumawa. Being in nature, according to studies, generates feelings of calmness, joy, and creativity. In fact, kahit noon pa, ginawa natin at patuloy natin pinapanalangin magawa pa ng puspusan na magkaroon tayo ng mga maraming prayer gardens along the highways, along the roads. Yung nakalagay doon, prayer garden. At sino mang nagbabiyahe, gusto niya magpahinga sandali, tumigil, manalangin doon. Tapos kung garden niya yun, you can pray with these people. You can actually lead a little short Bible study. Meron kang prayer garden. Kung meron kang mga ganyang properties na by the road, nakalagay doon, everybody is welcome para manalangin. Para dapat panalangin yung gagawin. Kung marami tayong mga coffee shops, marami tayong restaurants, dapat maraming prayer gardens. Kasi yan ang paboritong gawin ng Panginoon. Sa abot kaya, pray the Jesus way. Yes, pray with your family, pray with your friends, pray with our kapatiran, pero huwag na huwag niyong ine-neglect yung private, personal prayer. Because when you're alone, that's when you can hear best the voice of the Spirit. When your ears are not crowded with other voices, and you can hear even your mind think, then you are transported to another level of spirituality where your communion with God in God's frequency can happen better. Matthew 14:24-27, itutuloy natin yung kwento na pinasakay niya yung mga disipulo niya sa bangka.
The boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. So may imagine natin sinisiklot-siklot ng alon nitong munting sa saking dagat na ito. At siyempre, nakaka-nervyos yun, lalo't gabing-gabi pa. No? It was pitch dark. At just the Sea of Galilee, storms can very, very easily form because the warm winds from the Mediterranean Sea sweep into that area of Israel where the sea is, or actually it's a lake, but the Jews are fond of exaggerating and they call the lake a sea, Sea of Galilee. It's actually a lake. At yung warm air dyan, pag tumaas, siyempre warm air goes up. At nabangga yung mga cold air dun sa mas mataas pang papawirin, it suddenly becomes a storm. At yan ang challenge sa mga fishermen sa Sea of Galilee. Bigla-bigla nagkaka-storm. Kaya pati ang mga kasaysayan ng buhay ni Jesus ay napakaraming kwento ng storm dyan sa dagat na yan. Because it is the reality of that place. So, malakas ang hangin, malakas ang alon. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said. And they cried out in fear. Yung kasing eksena, masyadong ripe for fear. Madilim, mahangin, maalon. Tapos bigla kang makakakita ng naglalakad sa tubig. Papalapit sa'yo. Napasigaw sila, "Multo!" And these are the disciples. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." Kakaiba to. Pinakain pa lang niya yung libo-libo mga tao out of very meager food supply. Tapos nanalangin siyang mag-isa, ang kasunod naman ngayon, naglalakad na siya sa tubig. May kinalaman kaya yung papag-isa niya sa panalangin sa mga kapangyarihang bigla-bigla na lamang nakikitang lumalabas sa kanyang pagkatao o pagka-Diyos. Fear occupies and colonizes the mind. Bakit natakot yung mga disciples? Bakit nila tinawag si Jesus na multo? Kasi sa loob ng utak nila, may mga nabuo ng ideya tungkol sa multo nung mga bata pa sila. At nung nagkaroon ito ng excuse, biglang lumabas. Our fears are mostly crafted, composed, at childhood. Tapos pagka hindi yun na-correct, dala-dala natin hanggang pagtanda. And our fears form the lenses through which we see reality. Kaya kahit hindi naman talaga multo, dahil ang interpretation nila, dahil sa kanilang mga previous knowledge, rightly or wrongly, ang interpretation nila agad multo. Ano-ano ang mga bagay na nagaganap sa ating buhay na ang interpretation natin agad negative, nakakatakot, samantalang hindi naman. Hindi naman multo, napagkamalalang multo. Gaano karami mga multo-multo sa buhay natin yan na hindi naman talaga dapat ma-identify para mawala, mabawasan, maubos ang mga unnecessary fears. So fear crowds out and blocks faith and focused power. Yung faith kasi empowers. But fear is the contrabida to faith. Where faith could lift you up, fear will drag you down. And there's always a contest. Where faith can make you achieve, fear will make you shrink. Aatras kayo at iiwas sa kinakatakutan. So, imbes sigurong i-welcome nila na may lumalapit dahil akala nila multo, takot ang naghari sa kanilang buhay. Mark 5:36, Jesus told them, "Don't be afraid, just believe." Malaking tunggalian yan, mga kapatid, yung fear and faith. At ang sinabi dito ni Jesus, pagka kayo ay sinasakmal ng takot, believe. Anong believe? Believe in what? Believe in God. Believe in the goodness and love of God expressed in Jesus. And let your faith overcome your fear.
Ano pa mga dapat natin paniwalaan? Mga general things that God loves us. So pag natatakot ka na baka mapabayaan ka ng Diyos, baka banggain tayo ng mga planeta at madaganan ka, believe that the entire creation is in the hands of our Maker. Pag natatakot ka na baka ka magutom, believe na alam ng Diyos ang mga pangangailangan natin at higit pa ron ang kaya niyang ibigay. Pag natatakot ka na ikay mabibigo, natatakot ka na mag-take ng mga risks, mga steps that could be risky but are the necessary steps to attain your goals, believe that God wants you to succeed. Believe in the talents that God had already given you. Believe. Yan ang pangontra sa faith. But you believe only what you know or what you think you know. So dapat mas marami ka pang nalalaman ng mga magagandang bagay tungkol sa Diyos na ipinaalam sa atin ni Jesus. Kasi maraming mga fake news tungkol sa Diyos. Because many religious teachings have created a false image of God. A God who is wrathful, a God who is vengeful, a God who is always galit, a God who is always so glad to make people suffer. Yan ang naipaint ng maraming religious doctrines. But kanino tayo magre-refer when we want to make a painting of God or to look at a painting of God? Doon tayo titingin sa ginawa ni Jesus. Anong ama ba ang ipinakilala niya? Anong uri ng Diyos ang ipinakilala niya? Doon tayo mag-refer para tayo matahimik, para tayo matiwasay. Dahil laging sinasabi ni Jesus, have peace. I have overcome the world. Have peace. The Father loves you. He sends His rain both on the just and the unjust. He makes His sun shine both on the righteous and the unrighteous. So, sabi niya ganun, binebless niya nga kahit hindi deserving. Ikaw pa na anak niyang nananalig, ang hindi niya i-bless. Believe. And when you believe in that, claim it. Stand on it. Lean on it. Live by it. Live it. And that's when you become victorious. That's when you begin to float from what makes you sink. Faith opens the mind in the path of power from on high. Kung may nagbubukas ng pinto patungo sa ating isip para tayo magkaroon ng kaliwanagan at kapayapaan, yun ay faith. At kung may nagbubukas ng pinto ng power to enter our lives, yun ay faith. Yun ang napakahalaga nating mapagsanayan, to believe. 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and a sound mind. When you study Scripture, when you study the teachings, especially of Jesus, ang dapat bunga niyan is peace, not fear. Ang dapat bunga niyan is love, not hatred. Dapat yan nagbibigay sa atin ng katiwasayan, hindi ligalig, hindi bagabag. At ginagawa niya tayong loving, hindi hateful, hindi galit sa kapwa. Whether or not yung kapwa sa tingin natin ay righteous or unrighteous, sinful or saintly, because the Father sends His rain on both the just and the unjust. Siya ang bahala. Kung gusto niyang i-bless lahat, huwag na tayo ang magdisiplina sa mga buong mundo. Kayang gawin yun ng Diyos. Alam niya yon. So huwag tayong gagawa ng anumang unkindness and cruelty to others in the name of God. Because we don't have to defend God. We have to depend on God. Yan ang dapat nating gawin. So hindi tayo binigyan ng spirit of fear. Dapat ating project sa buhay is makagraduate tayo sa mga fears natin, one by one. Kung ano-ano man yun. Meron pang natatakot tumanda. Gusto mo, mamatay ka na ngayon para di ka tumanda. Natatakot po akong tumanda. Bakit? Ba't ka natatakot tumanda? Gawin mo kung ano yung dapat mong gawin. Magtanim ka para may anihin ka pag matanda ka na. Gumawa ka ng mabuti and hope na may gagawa din sa'yo ng mabuti kung sakaling kailangan mo yon. Magmahal ka para may magmahal din sa'yo. Pero huwag kang matakot tumanda. Sa takot na ibang tumanda, pinipigil nila yung signs of aging, which are the physical outward signs. Mga dermatological signs lang. Pero ang mahalaga,
Gusto mo maging handa ka sa pagtanda. Laging gawin mo what is godly, what is good, what is productive. Dahil ang sabi ni Jesus, whatever you plant, you will harvest. Magtanim ng tama. Huwag laging natatakot mag-try ng bago. Si Jesus nga, lahat ng dala niya bago. A New Testament, a new covenant, a new wine in a new wineskin, a new command. Tapos ikaw takot ka sa new. Inaalis natin dapat ang ganyang mga takot. So, eto na, si Jesus sabi niya, huwag kayong matakot, ako ito. Matthew 14:28, sabi ni Pedro, Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. This is so powerful. What kind of faith is this? That Peter would say, I will walk on water too, if only you'd tell me. Tell me to come to you. Hindi sinabi ni Peter, if it's you, please board the boat. Come here na. Sabi niya, let me come to you. You know what Peter was asking for? Let me be like you. Let me defy the laws of classical physics. Let me defy the laws of gravity and buoyancy, and let me walk on water. It means Peter was going quantum. Kasi hindi pwede sa classical physics yung gusto niya mangyari. Siyempre, lulubog siya. The law of buoyancy and the law of gravity. So, lalampas ka sa natural law, and still it's covered by God's design, pupunta ka lang nga sa quantum realm. Diyos pa rin ang Diyos doon. In other words, lalampas ka sa physical, magiging spiritual ka, if you like to spiritualize the meaning of quantum. Mark 9:23, everything is possible for one who believes. Everything is possible. And Peter was asking for that. If it's you, it means you are the Son of God, you have power, and I believe in that you can grant it to me. Sabi niya, tell me to walk on water. That's what he was asking for. Matthew 14:29-30. Come, he said. Yun lang pala, halika. Can you imagine the thrill of lifting your right foot and stepping onto the water? And then lifting the other foot from the boat and now 2 feet on the water. And not only that, walking on the water. It defies all laws of physics, of classical physics. So you go quantum para makahanap ka ng paliwanag kung ba't nangyari yun. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid. Ayun na naman yung afraid niya. This time, hindi na siya sa multo takot, sa wind. And beginning to sink, cried out, Lord, save me. Isa-isahin natin, Humakbag siya sa tubig, yung una ang isang paa, sumunod yung pangalawang paa, then naglakad siya. All was well. Well, he was looking at Jesus. Pero may umagaw ng kanyang pansin. Yung alon, nagtalsikan siguro sa kanya. Yung hangin, nawala ang pagtingin niya kay Jesus, napatitig siya sa madilim na dagat. Na tinatawag siya na lumubog patungo sa pusod ng dagat. At lumubog nga siya. Kasi alam nyo, pag inanalyze natin itong mga kapatid, kung anong iniisip mo yun ang mangyayari. Quantum yon. Inisip niya na makakalakad siya sa tubig, nangyari. Pero inisip niya, ay lulubog ako. Yun ang nangyari. Anong pinag-iisip nyo tungkol sa buhay nyo? Ganito lang ako. Ganito lang po ako. Di yun nga talaga mangyayari. Hindi ko kaya yan. Naku, ganyan lang talaga ang buhay. Wala tayong magagawa. Sa palagay mo, pag sinasabi mong wala kang magagawa, may magagawa ka nga bukas, sinabi mo na May kapangyarihan ng ating iniisip at nagiging mas makapangyarihan pag bine-verbalize. That's spiritual, but if you want to read it in quantum terms, yes, may terminology din.
para dyan. So nung lumulubog na siya, bago man lumubog ang bibig niya na hindi siya makapagsalita, buti na lang naihabol niya, Lord, save me! Siguro natin, Lord, save me! Pag tinignan natin ang quantum principles, alam niyo yung may gusto lang, yung ayaw na mag-quantum, huwag yung mag-quantum, matakapan niyo man yung tenga niyo dyan, mamaya na uli. Quantum entanglement is a phenomenon where two or more particles, two particles, and in this case, let's say that was Jesus and Peter, two particles, become interconnected. And in this case, what connected them? Peter's faith. In such a way that the state of one particle, meaning the power of Jesus to walk on water, instantly affects its pair, Peter, that could also walk on water. You see, ang ganda-ganda ng correspondence ng quantum at saka ng spirituality. So, ang dalawang particles sa quantum, pagka sila interconnected, one affects the other. Ganyan din yung nangyayari sa nanay ka, natutulog ka sa bahay mo, pero yung anak mo nasa giyera sa isang malayong bayan, nabaril siya, bigla ka maalimpungatan at patayo ka at alam mong may nangyari sa kanya. Entanglement yun eh. Ano naman ang connection nyo? Yung pag-ibig nyo sa isa't isa. Yung pagmamahal mo. Kaya kung minsan, nahulog ang banga, nabasag ang baso, may nangyari sa anak ko. Yung iba naman kung minsan guni-guni. Pero entanglement yun. Tawagin mo yun na spiritual, yes, you're spiritually connected. I-quantum mo yun, ang tawag nga doon, yung ating sinasabi, di ba? Meron kayong entanglement. So nagkaroon na entanglement si Peter at saka si Jesus. Ang nag-connect sa kanila, faith ni Peter. So kung anong ginagawa ni Jesus, magagawa din ni Peter. Then meron ding decoherence na tinatawag na principle sa quantum. It is the process by which a quantum system loses its quantum or supernatural or supranational properties. This time, ano ang equivalent sa kwento? Peter loses buoyancy, yung kanyang paglutang, nawala due to fear. Due to departure of the power of faith. Kasi natanggal yung kanilang entanglement. Anong pumutol? Fear. Habang hindi siya takot, nakakonect siya kay Jesus by faith. Nung natakot siya, naputol yun, di lumubog siya. Kasi hindi na sila entangled. Leading to the appearance of classical behavior. When we say classical physics, yung classical behavior, yun yung normal, yun yung natural. Kasi ang kabaligtaran nun, yung lampas normal, yun yung quantum. Bumalik sa classical behavior si Peter, na meaning may weight ka, meron kang mass, lulubog ka against the volume of the water and the mass of the water. Kung greater yung mass mo, edi lulubog ka. And that's what happened. The rule of natural law, the rule of classical physics instead of quantum. Yun ang nangibabaw dahil nga nalagot ang kanilang connection. This occurs when a quantum system interacts with its environment. And in this case, that environment called noise or distraction, yung wind and waves. Kakaintindihan ba tayo, mga kapatid? Kabarangay 58. Nalagot eh. Ngayon, kaya nyo mag-quantum, tawagin nyo lang faith. Nawala yung faith. Nawala yung power. Na-disentangle dahil sa decoherence, naging classical, naging normal na lang, naging natural na lang, imbes supernatural. In other words, while Peter was walking, he is entangled with Jesus, who was also walking on water. When he sees the wind and the waves, the coherence, environmental noise took over, the link was cut by fear. He sank. Bakit natin ito pinag-uusapan? Para ma-apply natin sa buhay natin. To look at the same spiritual principle from another angle so that we could see it better and operationalize it in our lives. Faith, relevant to Peter, is asking for help from Jesus. If entangled particles become disentangled due to decoherence, they can be re-entangled by interacting again under controlled conditions. In that case, Peter said, Lord, save me. Na-restore yung faith niya. Oo nga pala, napalutang niya ako dito sa tubig na to. Therefore, siya uli ang makakapagpaahon sa akin. Na-restore yung faith as verbalized by his call for help. Na-restore yung kanilang entanglement. Therefore, naiahon siya.
At kung hindi man fully na-restore dahil partially na takot pa rin siya, well, he was partially lifted up because of classical physics. Dahil talagang hinila siya pataas. Or partially also because of quantum. In any case, and in both cases, lumutang siya. Matthew 14:31, immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Lumutang ka na, nakalakad ka na, nakahakbang ka na. Nagpatalo ka pa uli sa takot, ayan tuloy lumubog. Siguro naglalaro na sa inyong guni-guni ang application sa ating sarili-sariling buhay. Kung saan, somewhere in our past, immediate or far away, we were already able to take great steps. Quantum steps. Tapos ang nangibabaw sa atin, noise. Na-distract tayo. Natingin na naman tayo sa iba. Nabaling na naman ang pansin at paniniwala natin at atensyon natin sa iba. At lumubog tuloy tayo. Sino sa atin ngayon ang in the process of sinking kasi bumitaw tayo sa ating pananalig? Bumitaw tayo sa what is really true, what is powerful, what is godly. Bumitaw tayo sa kung ano ang ideal. Ano yung alam nating gusto ng Panginoon para sa atin. Tapos ngayon, sinking. Don't despair. Call out for help. Call on Jesus. Pasagip. But ibig sabihin nun, you would like to restore your connection. Reconnect. Ano-ano ang pagkakaligaw, pagkakalubog na nangyayari sa buhay natin na mababawi naman if only we would reconnect to what is truly meaningful, to our faith, and to the ways and methods of Jesus. Yun lang ang paraan. Kasi ang nangyari kay Peter, na-dissolve, humalo at lumabo na yung possibilities niya. Kasi ang dami nang pumasok na other factors. Wind, waves, fear, etc. Matthew 14:32-33. And when they climbed into the boat, the wind died down. Kung kailan sila nasa bangka na at saka tumahimik ang panahon. Then those who were in the boat worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. These are seasoned fishermen. They knew that such a sudden change in the weather cannot happen without divine intervention. Sabi niya, napasigaw sila. Totoo nga. Hindi mo lang napakain ng libu-libong tao out of a very small amount of food supply. Hindi mo palang napalakad si Peter sa tubig at naiaho nung lumubog siya. Ngayon, pagsampa mo sa bangka namin, tumahimik ang panahon. Mga kapatid, ang bangka nyo ba ngayon ay kinakalog-kalog ng alon at hangin? Let Jesus go on board. Pasakayin nyo sa inyong bangka. Welcome Jesus into your home, into your work, into your efforts, into your projects. Dahil yung nangyari niyan ay kinukwento sa atin, hindi naman for entertainment. Hindi naman yan para sa kanila lang at maingit lang tayo, tapos mo sana all. Talagang pang all. Pero ang point, naniniwala ka ba? Nagpapaligtas ka ba? At wini-welcome mo ba siya na sumakay sa iyong bangka to be the captain of it? Now, do not oversimplify this as just another miracle to the point of dismissing the miracle. Kasi pag sinabi mong, ay, himala, hindi himala, it belongs to the Himala cabinet, pang dun lang yan, pero hindi yan pang buhay ko. Pang kanila lang yan. No, yan ay para sa lahat. May kanya-kanyang anyo at mukha ang himala na yan na pwede mangyari sa iyong buhay kung ikaw ay nananalig. Demystify a miracle
to understand its principles and mechanics. Hindi kalapastanganan sa Diyos na siyasatin at unawain ang method ng miracle para repeatable, para you can make it happen in your own life. Demystify a miracle to know and master its techniques, to practice it as far as heaven will allow. Bakit? Kasi si Jesus ang may sabi, Matthew 10, 7-8. Proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Ang paghahari ng Diyos ay abot kamay, doable na. At sabi ni Jesus sa kasunod, heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Kung ikaw yung disciple na sinabihan, yung listener mo, me? Are you talking to me? Hindi ba yung ganyang trabaho pang inyo lang? No, I'm telling you, you can do it. Because the kingdom of God has not only come near, the kingdom of God is in you. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi lang isang palabas na dapat panoorin. Ito isang katotohanan na pwedeng tanggapin at isabuhay. Doable, repeatable. John 14, 12-14. Very truly I tell you, sabi ni Jesus, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than this because I'm going to the Father. If we're going to look at that in quantum terms, if you are connected with me, then you can do what I do. And greater things than you have seen me do, you can do. Because you're not only connected with me, I'm going to the Father. I'm going to connect you to the Father through me. Kasi sabi niya, I and the Father are one. I am in you. You are in me. The Father is in me. Therefore, the Father is in you. The kingdom is in you. That power is not only mine. It is for those who believe. But do you believe? It all boils down to that. Whatever you can believe, you can achieve. Sabi pa nga ni Jesus, if you tell this mountain to throw itself into the sea, it will. If you have the faith, the size of a mustard seed. Nakakita na ba kayo ng buto ng mustasa? Kasi laki lang yan ng ulo ng aspile. If you had that faith, sabi ni Jesus, kahit bundok. Kita niyo yung drama ng size, mustard seed tapos bundok, mapapasunod niyo ang bundok. Faith moves mountains. What is that mountain in your life na kinakatakutan mo? You can move it if you believed in Jesus. And you can operationalize that faith in quantifiable terms, in steps and bits and works that are measurable in natural terms. At sabi pa ni Jesus, I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Biro ba yun? Joke? Totoo yun. Kanya-kanya tayo ng level ng paniniwala at pag-operationalize nun. Now, asking in the name of Jesus is not a magical phrase you attach at the end of the prayer. Yung, in Jesus' name. Yung, may baha, in Jesus' name, lumubog ka. Hindi ganon. To ask in Jesus' name is to ask in the Spirit of Jesus. To ask according to the teachings and methods of Jesus, which means to be loving, to obey His teachings, to follow in His footsteps, then you can ask in His name. Hindi siya magic formula, spelling, na pag inattach sa dulo ng pangalan, yun na. In fact, pwede ka namang humingi in the name of Jesus na hindi mo sasabihin, in the name of Jesus. Kasi nagmumukha tuloy parang magic. To ask in the name of Jesus is to believe in His message. And one of those messages is that you can, by the power given by the Father. Understand spiritual power. Receive spiritual power. Employ, especially when sinking. Sino sa atin ngayon ang may sinking feeling? Yan ang tanong ko sa simula. At yan din ang gusto kong iwang tanong. Pero nating iwan ng ganun lang. Let's deal with this now.
Anong sinking feeling you right now? I like to pray for you. Let's bow before the Lord. Whoever has this sinking feeling, para kang natatalo ng kung anong kapangyarihan, para kang lumulubog, inaanod, nalulunod, I want you to stand, acknowledge it before the Lord, and say, Lord, help me. And we will pray together. Kung meron kang ganyang feeling, yes, stand up. Say mo, Jesus, help me. I have this sinking feeling. I know your power can lift me up. I'd like to submit to your wisdom, to your truth, to your ministration, to your love. Dear Lord, standing before you, your dear daughters and sons, asking for help. Kayo lang ang nakakaalam kung anong itinatayo, anong dahilan. Alam nyo. Pero we acknowledge before you, O God, we need you, Lord Jesus, to lift us up out of this sinking feeling, out of this sinking situation. Turuan niyo kami to focus on you. Malampasan ng mata namin yung mga discouragement, mga problema na physical, classical issues of life, those that practically drag us down. Nilalampasan namin ito, and we like to focus on you, Lord. You are the Lord who walked on the water, who fed the hungry, who gave life back to the dead, who restored people's emotions. We ask you now, lift up everyone standing before you in your own personal, powerful way, and let everyone who needs your help, acknowledging it right now, be saved, be lifted up, be restored, be put back on that boat, and may the wind be silenced, and may the weather be quiet and calm for the rest of the journey. Father, we thank you for hearing our prayer. We pray also for those who are not here now, that we know, people we love, our family, our friends, our workmates, na alam namin sila rin in a sinking situation. Enlighten all of us, O Lord, to recognize that it is really you who we need, that it is your lifting power that we need. Huwag kaming kumapit sa mga hindi naman pwedeng asahang kapitan. Huwag kaming lumapit at maghanap ng solusyon sa mga hindi naman talaga solusyon, kundi sa inyo. Turuan niyo po, maging ang mga taong ito na aming ngayon inilalapit sa inyo, na magkaroon din sila ng sariling kaliwanagan at lumapit din sila sa inyo. But we pray for them. We intercede for them, O God, that they may be lifted up by your power, by your love. Father, we seek you in the name of your Son, Jesus. Pray in private. Pray one-on-one with the Lord, led by the Spirit.